ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka kanino. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa, miadto sa Jerusalem. Dito sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag, mga baka, mga kardero og salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis og kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga lunubid o giabog niya ang tanang mananap. Ang mga karnero o ang mga baka ngadto sa gawas sa templo. Kilimbuan usab niya ang mga lamisa sa mga mangingilis og kwarta o gisalibay ang ilang mga sinselyo. Og iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dadon kini sa gawas. Ayaw ninyo gimuag merkado ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdum ang iyang mga tidun-an nya ang kasulatan nagingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Diyos nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudeo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini. Si Jesus mitubag, gub-a ninyo kining maong templo og tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila mingon kaniya kapatan og unom ka tuig ang pagbuhat nining temploha. Unya tukuron mo lang pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga gisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa dihang nabanhaw na siya na hinumdum ang iyang mga tinunan. Nagisulti niya kini og mituo sila sa kasulatan og sa gisulti ni Jesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Please be seated. Magandang tanghali sa ating lahat. So, ngayon, yung homily ko sa first mass ko sa Carmelites, nandun yung homily ko. Ngayon, ang isi-share ko sa inyo, itong sources of demonic temptation. Ito yung isi-share ko sa inyo. Last Friday, ang sinishare ko about sa three sources of temptation. Una, sa demonyo. Pangalawa, sa flesh, sa ating laman. Pangatlo, sa mundo. At isummarize ko lang ha, yung homily ko nandun sa online. No? Sabi ni Father Chad Referger, sabi niya, there are 2K consideration about temptation. The first one, sometimes people will use the demonic as an excuse for their faults. So, kung magkasala ka, demonyo dahilan yan. No? Second, not all temptation have their source in the demonic. Hindi lahat ng temptation natin galing sa demonyo. Kahit galing sa flesh or galing sa mundo, sabi ni Father Chad, means of rejecting temptation are universal, not particular, not selective. Hindi naman to galing sa demonyo yung temptation ko, okay lang. So sabi ni Father Chad, rejecting temptation are universal, not selective. So yan po yung sinishare ko kahapon. Dito naman tayo mag-dwell sa sinabi ni Father Chad that the demons are very intelligent and can move us in such a fashion that it only appears that temptation is coming from natural, but it is not from natural sense. So, ano ang payo natin para matulungan tayo? So, nag-search ako sa mga church fathers natin.
Dahil yung mga demonyo ay matalino pa sa atin. So, wag niyong hamunin yung demonyo, ha? Meron kaming pasyente, hinahamon niya yung demonyo. Dahil maraming mga bata na poses. Isang estudyante, hinamon niya. Kung totoo na may demonyo, pinuntahan niya yung mga puno kung saan naposes yung mga bata. Yung mga kaklase niya. Pinuntahan niya yung puno. Saan ba kayo? Kung totoo na may demonyo, pasok kayo sa akin. Bigla siyang natumba. Pumasok lahat ng demonyo. Don't challenge the demon. Because demons are more intelligent than us. And more powerful than us. So, dito tayo, that the subtle attack of the evil spirit in us. Yung subtle, hindi natin ma-recognize. No? Hindi na ito babantayan. Okay? Clever kaayo. Matud pa ni St. John. Ito sabi ni St. John, Cassian, in the year 360 to 435, we must know that not all evil thoughts come from the demons. Some arise from the movements of our own flesh, atong desire, inclination, and some from external causes. But, highlight niya, the devil cleverly adapts. Highlight ko ito, ha. Ang demonyo pala, cleverly. Ano yung Tagalog ng cleverly? No, wise. Marunong. Yung demonyo. But the devil cleverly adapts his suggestions to our own inclinations. Anong punto ni St. John Cassian dito? Temptation is, so he highlighted the importance of our discernment. Ang Tagalog ng discernment? Pagmumuni-muni, no? Pagmalandong. Because temptation is often a blend of demonic suggestion and natural passion. Anong sabi niya? Blend. Parang na-mix. Parang Nescafe. 3 in 1. So, ganun ka, matalino yung demonyo. Akala mo, natural passion lang ito. Pero, may demonic suggestion pala. So, ano ang advice ni St. John Cassian? Sabi niya, we need to discern more. Not only constant discernment. Sa buong araw, let us continue to meditate, contemplate, and discern. Na itong temptation na ito, blended ba ito galing sa suggestion ng ating kaaway because he is clever. Ano yung demonyo? Clever. Matalino. Marunong. Wise. No? Kung matalino ka, matalino pa yung demonyo sa atin. Kung garbuso ka, mas garbuso. Yun po yung nangyari sa estudyante. So, pinaprocess pa natin ngayon. Ano ba yung rason bakit naposes itong batang ito? Father, hinamon niya yung mga demonyo. Kapag hahamunin mo siya, mas malakas pa siya sa iyo. Without the grace of God, we cannot defeat him. Sabi ni Saint Anthony the Great, sa taong 251, matagal na po ito, ha. Maganda po yung reflection nila. Makatulong sa akin, makatulong sa atin. Anong sabi niya? The devil does not always suggest evil directly. So yung mga demonyo, ang kanyang paraan ay maganda. Maganda yung intention mo. Maraming mga pumupunta dito sa amin, Father, mag-serve kami. Sasamahan namin kayo. Ang ganda ng intention nila. Pero sa huli, nakikita ang dapat makikita.
hindi pala pure yung intention nila. The devil does not always suggest evil directly. Hindi siya magpakita sa iyo na may sungay. Hindi din siya magpakita sa iyo na masama yung mukha. Maganda yung mukha niya. Kaya yung mga engkanto ng mga pasyente namin na, hindi yung engkanto yung pasyente namin, yung hinaharas ng mga engkanto. Meron kaming pasyente na binuntis ng mga engkanto. At tinanong namin, ano ba yung klaseng mukha nila? Ang ganda, Father. Mas maganda pa. Kay Cuco Martin, mas gwapo pa ni Cuco Martin. Ang gwapo na ni Cuco Martin. Parang si Brad Leo. No. So ngayon, yun ang sabi niya. Alam mo, Father, mas na-attract pa ako sa engkanto kaysa asawa ko. Yung asawa ko hindi naman gwapo. Ang gwapo kaya ng engkanto, Father. So, ito po. The devil does not always suggest evil directly. Sometimes he begins with what is good, so that by little and little, he may lead us to what is evil. Di ba? Dahan-dahan po yan. No? Kung magnanakaw ka, unti-unti lang. Until hindi ka na makontento sa unti-unti lang. Ano nangyari sa gobyerno natin? Hindi na milyon yung ninakaw. Trilyon na po. Ganun din. Father, justifiable naman yan. Dahil yung mga tao, hihingi sa akin eh. I-justify natin. Pero it is still morally evil. So yun ang gagawin ng demonyo, subtle. Yung attack ng demonyo, hindi natin malalaman. Kailan lang natin malalaman? When we discern more. So kailangan natin magmuni-muni once a month? No, every moment to conquer the subtle attack of the evil spirit. So ang highlight ni Saint Anthony, demonic subtlety often disguises itself as good or begins with a small compromise. Example, maraming nag-donate dito. Ang ganda ng intention. Pero pwede, masulag bakukang ang utok ni Father Darwin. Ako rin bahala na. Pwede. Good yung intention, pero nasakyan. No. Kung hindi pa natin corrupted pa yung ministry, hindi natin matuloy ito. No, hindi natin matatapos. Pero nagsimula pa tayo, no? Meron pa tayong project 3 building diyan. Temporary pa po ito. So, pwede sasakyan si Father Darwin. Yung mga donation ninyo ay hindi ko gagamitin ayon sa intention ninyo. Di ba? Maganda naman yung intention ni Father Darwin. Example lang yung sarili ko lang i-example ko. Example, yung mga nagpadala sa GCash ko at sa bank account ko, di ba? Ang intention ko niyan sa 26 seminarians. Maganda yung intention ko. Pagtulong at pag-promote ng bukasyon. Pero pwede sasakyan ako niyan. Kung gagamitin ko kahit piso dyan, gagamitin ko sa sarili ko, nayawaan na ang exorcist. Yun ang mangyari. Kaya nga, yung public account ko, sinisiparate ko yan sa private account ko. Yung public ko ay para sa sports and evangelization natin. Alam nyo, simula pa yan loon hanggang ngayon, every month po yan, meron tayong sports and evangelization. May tumutulong may nagpadala. At dahil doon, nagamit natin sa wasto, maraming bumalik sa simbahan, maraming bumalik sa Katoliko. Amen! God is good!
All the time. Kahit si Father Darwin pwede mademonyuhan. Uy, ang ganda ng intention ni Father Darwin Merong mga, 26 seminar yan. Meron pang sports and event. Ang ganda. Meron pang charity house. Pwede. So mag-ingat po tayo. We need to discern more so that Satan will not able to deceive us. Tingnan niyo si Pedro. Ang ganda ng intention ni Pedro. Sabi ni Kristo, mga disipulo ko, malapit na akong ipako sa cross. Sabi ni Pedro, hindi mangyayari yan! Magpakamatay kami, Panginoon, para sa iyo! Ang sabi ni Kristo, pahawa Satanas. Ang ganda ng intensyon ni Pedro. Dahil yung intensyon ni Pedro, maganda, pero hindi tayo maligtas. Dahil kahit anong ganda doon, pinipigil niya yung kaloob ng Diyos na mag-suffer ang anak ng tao para sa ating lahat. Amen? So ngayon, ano yung highlight natin? Ano yung objective natin? Di ba, 3 sources of temptation? The devil. Nandito pa ako sa demonyo, Sa sunod na mga araw, sa flesh naman tayo. Pangatlo is sa world. These are the sources of temptation. Pero, mag-start muna tayo sa demonyo, So, last 5 minutes na. Dahil marami pa tayong exercise, no? May na-exercise ako kanina. Nagaling na sila sa psychiatrist. Nandito sila. Just imagine, mag-hallucinate siya sa psychological side, hallucination. May bubulong sa akin, Father. Lalaking lalaki naman ako. At yung bubulong sa akin, Father, gusto niyang maging babae ako. Kaya nga, ang pinanood ko, puro babae. Yun ang bubulong sa aking isipan. So, ang sinusuot niya, pambabae na chinilas. Gusto siyang magbinayot. Naglibog na po siya. The following day, gusto na po siyang paminyoon. Double blade. Ano ba talaga, kuya? So, yun ang mga hallucination niya. Di ba? Pupunta ka sa parang bipolar. So, pumunta na sila sa psychiatrist and then, pumupunta din sila dito. Dahil sabi niya, last Friday, Father, nag-react ako sa prayer. So, binibigyan ko ng, mag-fill up ka. Ngayon, nagsagawa tayo ng diagnostic prayer lang dahil binibigyan ko pa sila ng assignment. Before namatay pala, after namatay yung kanilang last 3 minutes, no? Before namatay ang kanilang nanay, sabi ng mga albularyo, kinulam yung nanay mo or binarang. Para maprotektahan kayo lahat, magsuot kayo nito. Habak, amulets. At yung habak nila, sign of the cross. Cross talaga. Sa likod, bala. Last 2011 pa namatay yung nanay nila. So yung epekto hanggang ngayon, no? Nung nagsagawa tayo ng diagnostic prayer, solemn diagnostic prayer, alam nyo, napaso siya sa cross. After sa diagnostic exorcism namin, tinanong niya ako, Father, ang init ng linagay mo sa aking tiyan. Ano ba yung linagay mo sa tiyan ko? Sa ito, yung cross. Ay, di ba, putaw. No? Yung gihikap. So, hindi naman ito mainit, Father. Bakit kanina ang init? At grabe, nanginginig siya. At yung mata niya ay tumitirik. At sinabihan ko sila, itong
harassment niya, it might be nagsimula sa natural openings. Sa pagkalungkot niya, sa pagkamatay ng kanyang nanay. Dahil mama's boy siya. Mama's boy siya. No? So, pinaprocess pa natin ngayon. At may pinagawa pa ako sa kanila, magsagawa pa sila ng solemn renouncement sa lahat ng ninapitan nila at sa mga occult objects. Hindi man siya possess. Ang kanyang condition is obsession and oppression. Hindi ko alam kung sa pagpatuloy natin sa pagsaba sa kanila, kung mag-reveal na yung demonyo. No? Dahil magtatago yan eh. Nung una, magtatago yan hanggang mag-reveal sa kanyang sarili. So, nung una, akala nila natural. Pero, blended pala sa demonic influence or unnatural inclination. So, sinambahan pa namin sila. Nung dineliverance siya, maliit lang yung reaction nila. So, nung ginawa na natin ng solemn diagnostic prayer, doon, hindi na nakatago. No? Yung mga occult spirits, posibly galing sa mga habak nila, galing sa paglapit nila sa mga occultista, spiritista, or may ninunog pa sila. So, meron pa silang additional na pilapan. Dahil i-search pa nila yung mga doorways sa buong pamilya po. So, yung demonyo pala ay nagtatago sa natural inclination natin. Pwede niya i-amplify. Pwede siya mag-capitalize doon. Pwede siya mag-invest doon. So, anong punto natin? Bakit dinidiscuss ko to sa inyo? Parang objective natin, we need to appreciate the beauty of discernment. Patuloy tayo magmuni-muni. Katulad ko, walang katapusan. Kailan matatapos, Father, yung discernment? Hanggat may buhay ka. Matatapos lang yan kung kakantahan ka na ng pahulay nga dayon ihatag ni... matapos na. And then may pasyente tayo ngayon na tumae ng alambre. So, pinaprocess pa natin sila ngayon. From Mindanao. Nandito sila ngayon. No? Satan is real. Uy. Okay, mag-alala. I-share ko po yung detail dahil ini-interview natin sila na hindi basta-basta nag-overtime yung demonyo. Okay? Wala na akong oras. No? Okay, yung mag-alala. Walang emergency sa mga demonyo. No? Tumayo na kayo, no? Mga kapatid. So, profess natin yung pananampalatayan natin. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita.